morning guys. Today is our third day here in Budapest. Wala tayong itinerary ngayon pero one of our Dutch friend who were here before recommended me na pumunta sa isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. So we're going back to Buda. May isang malaking statue ng isa sa mga patron saint nila dito. So tanaw ang Pest area. So punta tayo. See you later. Hello. Kabababa ko lang ng tram. Nandito na ako ngayon sa Elizabeth Bridge. Tinawag siyang Elizabeth Bridge dahil pinangalan ito sa Queen and Empress of Austria-Hungarian Empire before. Lalakarin natin yan mula dito hanggang doon, hanggang sa dulo. Tapos then sa dulo akit naman tayo ng hill para puntahan yung napakalaking statwa ng saint nila. So itong Elizabeth Bridge ay kulay puti dahil si Queen Elizabeth lagi siyang yung kanyang gown is kulay puti. Mahilig siya sa puti. Kaya kulay puti itong bridge. Itong Elizabeth Bridge, they also called it as Sisi Bridge dahil ang palayaw ni Queen Elizabeth is Sisi. Ito yung third newest bridge in Budapest. Dinudugtong nito ang Buda side and the Pest side. So let's go. Sana kaya kong akitin. This is the Pest side. And this is the Buda side. Kaya pala siya tinawag na Budapest dahil Buda at Pest. Pero asan yung tatlo kasing city yung nagkaroon ng unification eh. Hindi ko alam kung bakit wala dun yung isa pang city dito sa Budapest. Naka-scarf ako ngayon kasi sobrang lamig. 3 degrees ngayon pero maaraw. Actually, isang araw pa malamig eh. Nakakalimutan ko lang magsuot ng scarf kaya buong araw ako nangangatog habang naglalakad. Tapos yung coat ko pa hindi pang winter. Ang dala-dala ko lang na coat is pang spring. Kaya chinek ko sa website, still winter pa rin dito. On the third week of March, dun pa lang magsa-start ang spring. Guys, andito na tayo sa dulo ng bridge. So, andito na tayo sa Buda side. Ito na yung hill na akyatin natin. Pakita ko sa inyo yung yan yung akyatin natin. Yan, tanaw na tanaw Pest side. Kaya lang, ang problema, ang daming hagdanan ng aakyatin natin. Kaya ko ba to? Baka atakihin ng asma ko dito. Pero sige, kaya yan. Once in a lifetime lang to. Aakyatin natin. Pero for sure, pagdating sa taas, hingal na ako. Good luck sa atin. Ayun, start na tayo umakyat. Nakakadalawang baitang pa lang ako, parang hinihingal na ako. Ito yung ating lalakarin. Pinahanap din natin yung daanan. Ito pala, yung may ribbon na yan. Ibang way pala yan. Sa gilid lang pala nito may daanan. Nakita ko lang kasi biglang may sumulpot na mga tao pababa. So yun, sa gilid lang pala niya yan. Malapit na tayo. Ayun na. Ayun guys, nandito na tayo sa tuktok kung saan andito ang statwa ni Saint Gellert. Saint Gellert, siya yung kauna-unahang bishop dito sa Hungary. Isa siya sa tumutulong kay Saint Stephen, yung kauna-unahang hari dito sa Hungary na i-convert ang mga Hungarian to Christianism. So kasi mostly
mga mga pagan sila. So, isa siya sa mga na-convert sa kanila. Pero may mga Hungarian na tutol sa conversion. So, ang nangyari, isinilid siya sa barrel, spiky barrel. Then from here sa tuktok, hinulog siya. So yung barrel pagulong-gulong hanggang sa mahulog yung katawan niya dito sa river hanggang sa namatay siya. Try natin umakyat sa tuktok. Umakyat pa ako sa tuktok. Mas lalo siguro mas maganda kapag may mga dahon na tong mga punong to. Parating pala kasi yung spring eh. Look. Ganda oh. Tapos doon tayo galing kanina. Ayan yung bridge. Tapos yung statue andito lang. Ayun, dito pa rin tayo sa tuktok. Napaka peaceful. Peaceful from BC Pesh. This is the peaceful side of Buda. Yung nga sabi nung tour guide namin, pag nandito ka sa Buda, especially this side of Buda, maririnig mo lang mga huni ng ibon. Ayun, puro huni ng ibon. Tapos the wind blowing. Kaya lang, mahal nga lang kumuha ng dito, ng property sa Buda side. Kasi kapag dito ka sa Buda side, tanaw mo yung Pesh area, yung Pesh side. Parang, hey Pesh, mataas ako sa inyo. Napaka-peaceful. Saka sabi nga ng tour guide namin, wala ka masyadong maririnig na may ingay na tao. Welcome to Buda! Ayun, bababa na tayo. Pero pwede pa ako umakyat sa tuktok eh, kaya lang feeling ko may Jeepers Creepers. Nakakatakot. So sobrang peaceful. Feeling mo may lalabas na Jeepers Creepers. So, minsan maganda naman kasi tahimik, peaceful. Kaya lang kasi yung pagiging peaceful niya tapos yung klase ng puno na meron dito. Hindi ba any moment may kukuha sa'yo eh. Ayun, nakababa na tayo. We're going now. We're heading to Central Market Hall. I don't know kung anong meron doon. Chinek ko lang kung ano pa yung mga pwedeng puntahan ngayon. So, it's a 20 minutes walk from here. Pwede naman akong mag-bus. Kaya lang, mas gusto kong maglakad para kita mo yung mga tanawin. Pwede naman tayong dumaan dun sa Elizabeth Bridge. Kaya lang kasi, merong isa pang bridge dito na pag diniretso mo, dun na mismo sa Central Market Hall. Hello guys, nandito na tayo sa bridge na tatawiran natin. Ito yun. This is called the Liberty Bridge or the Freedom Bridge. Kulay green siya. Itong bridge na to is the third southernmost public bridge dito sa Budapest. And then, siya rin yung nagdudugtong sa Buda and the Pesh across the Danube River. And ito ring river na to, ang pinaka-shortest bridge here in Budapest Center. So, tatawid tayo sa kabila dahil pupuntahan natin yung Central Market nila. Malapit lang naman. Dumadaan din pala yung tram dito. Wala pang 2 minuto. Nasa dulo na tayo. Shortest bridge nga talaga. Ewan ko kung kita nyo dito. Pero, ayun ata. Yun ata yung natawag nilang Statue of Liberty dito. Tapos, dito sa bandang to, may museum. Isa dito na tayo sa Central Market Hall nila.
Ang ganda ng ano ng tiles ng rooftop nila, check nyo. Kung lang kita nyo yung kulay ah. Yun, tumabi muna ako kasi tumawid na ako. Nag-green light na eh. Yun nga, parang yun ata yung sinasabi ng tour guide namin na ceramic tiles na no need na linisin kasi malilinis na siya kapag ulan. Sa market hall na tayo. Maganda yung market hall nila. Malinis. Hindi siya mainit. Tsaka organized. Para siyang ano? Para siyang Green Hills Market. Sa baba, puro mga karne, gulay, fruits. Tapos dito sa taas, mga souvenirs. Kung mahilig ka sa food trip, maraming pagkain dito. So, yun yung mga tinda dito. Dito sa second floor to. Puro mga damit, souvenir, leather shoes, bags. Yun nga pala yun yung langosh nila. Yun yung traditional bread food nila dito. Parang fried dough, parang siyang pizza pero mas fluffy, mas soft. Sinubukan ko, bumili ako. Hindi ko gusto. Okay naman siya, kaya lang kasi yung nasa sayo kung anong toppings na gusto mo. Yung pinili, hindi ko kasi alam. Hindi ko naman alam kung anong meron. So, sabi ko na lang dun sa nagsaserve. Kung ano yung binili nung nauna sa akin, yun na rin. So, nilagyan niya ng sour cream at ang toppings niya sour cream, ham, at cheese. Binudburan niya ng cheese. Hindi ko gusto. Anyways, punta ako ngayon ng National Museum. Malapit lang yun dito. Okay, see you later. Hello guys. Ayun, tapos na yung pag-ikot ko sa museum. Di na ako nakapag video kasi ang dami nagbabantay. Kahit saan ka magpunta, nakatingin sa'yo yung mga nagbabantay. Tsaka konti lang yung mga tao sa loob. Kaya kitang-kita ka talaga na nagbi-video. Maliit lang naman yung, hindi ganun kalaki yung museum. Unlike sa museum dun sa London. London ba yun? Oo, sa London na sobrang laki. Tsaka museum sa Paris. Ang laki din nun. Kulang yung 6 hours mo sa pag-iikot. Parang pag inikot mo yung Louvre something, yung museum dun sa Paris, kulang ang 6 na oras. 1/4 pa lang ng museum na nakikita mo. Dito, konti lang yung may exhibit nila eh. Yun, antok nga ako habang umiikot eh. Anyway, wala naman na din akong gagawin. So baka ikot-ikot lang ng onte. So tomorrow, check out na natin. Uwi na bukas. Back to real world na. Okay, see you guys. Kasi mostly ng mga simbahan dito kailangan may bayad bago pumasok eh. Kasi nga ang daming mga antique, mga medieval years pa yung nasa loob. Kaya parang naging museum na rin yung simbahan. Check natin. Ayun, nakapasok naman tayo. Nagdasal lang tayo ng konti, ng bilis. Akala ko may bayad eh. Pero, totoo. Usually sa mga malalaking simbahan dito sa Europe, lalo na pag mga tourist spot,
May mga bayan sila. Sabi ko nga, paano kung magdadasal ka lang? Kasi dito sa Saint Stephen's, oh yeah, sa Saint Stephen Basilica, may bayad. Sabi ng tourist guide, libre lang sa mga lokal. Pero kapag foreigner ka, kailangan mong magbayad para magdasal sa loob. O diba? Kakaiba. Anyway, bye-bye. Guys, napapansin ko lang, kapag tumatawid ako ng kalsada, like, mga 5 steps lang, may traffic light. Tignan nyo. Ayan na yung kalsada, pero may traffic light. Parang, ha? Bakit? Ano meron? So yung mga tao naman, masunurin naman. Hindi naman sila yung tumatawid kapag naka red light. Pero parang 3 white lines nga lang ng pedestrian lane. Pero may traffic light. Pero anyway, ganun dito eh. Alas 6 na ng gabi. Mukha lang maliwanag pa ng konti, pero madilim na. So sa galing, pansinin nyo, yung bus na yun, no? Tumatakbo siya ng may kuryente. Yung, alam niyo yung sa ano? Sa MRT sa atin, yung trend natin sa Manila, MRT, di ba may nakadikit siya sa kuryente, sa kable sa kuryente. Ganun din yung bus na to. Nakakabit siya sa kable ng kuryente. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng mawala sa linya. Kasi doon na siya talaga dapat. Ito, may dadaan pang isang ano. May dadaan pa isang bus. Pansinin niyo. Ayan o, yung bus na yan o. Nakakabit siya sa kable oh. Tingnan yung taas. Ang galing no? Pero pansin ko lang mo dito sa Budapest, mukhang safe naman. Parang hindi nakakatakot maglakad dito kasi tahimik siya talaga. Sobrang tahimik. Anyway, kailangan ko muna mag-Google Map dahil di ko alam kung saan ako dadaan. See you, bye-bye!